magtanod sa barangay hall mamaya. Baka late ako makakauwi ha. Ganun ba? Sige, okay lang. Late na ako. Ikaw na magkabahala dito, Ding. Di mo pa ubos yung kinakain mo. Ayaw ko kasi mauna na ako ng mga estudyante ko eh. Sige, mauna na ako ha. Okay, class. Get one and pass. Kilala niyo na ako dahil matagal niyo na ako teacher. And you know my rules. Any form of cheating is not allowed. Malaloko niyo man ako, pero hindi niyo malaloko si Lord. Naintindihan niyo ba? Yes, ma'am! At pakiayos na din yung mga upuan. Then pagkatapos nun, class dismiss na. Okay, ma'am. Teacher! Thank you for this day! Bye, ma'am! Ma'am, Yes? nakita ko po kasi si Ana may kodigo. Sigurado ka ba dyan? Opo, ma'am. Sige, mamaya kakausapin ko siya. Yes, ma'am. Ana, mag-usap tayo. Ana! Kumuha ka ng upuan. Ana, kausapin mo ako. Totoo bang nag-cheat ka? Ana, sumagot ka. Kilala kita. Kasi hindi ka naman ganyan sa church, diba? Ma'am, tawag ko kayo sa office. Okay, sige. Susunod na ako. Sige, mag-usap na lang tayo bukas. Uy! Si Payat to. Tara! Tara! Kahit kailan talaga, pabibo ka na. Ano to? Maaral ka pala, di ba? Sana all maaral! Pwes, tuturuan kita ng leksyon. Shane, pinapatawag ka ni teacher. Ay, okay, sige. May araw ka rin sa akin. Good morning, ma'am. Good morning, Sarasik. Pinapatawag niyo daw ho ako. Oh, yes. I just want to inform you that I'll be giving you a project. I entrust you this project because I believe in your capabilities. Pero ma, isang project pa po akong hindi natatapos regarding sa pinag-meetingan natin last week. So, are you telling me na nare-reject mo tong offer ko? Hindi naman po sa ganun, ma'am, pero... How come, Miss Yanes? Minsan ako magbigay ng utos. And what's your valid reason? It's a part of your job. It's a part of being a teacher. It's a part of being a teacher na sumusunod ka sa mga seniors mo.
I'll be giving you a 2 weeks. Take it or take it. Okay, ma'am. I'll take it. Thank you, Miss Yanis. See you around. Di ka pa nakapagluto? May, Ano? Kita mo ang dami-dami kong ginagawa dito. Ikaw na magsaing? ano bang gusto mong ulam? Bibili na lang ako sa labas. Ano ba, Miguel? Ako na lang ba lahat? Sige, ako na ha. Ako na. Baka gusto mo, bilihan na rin kita ng napkin. Nagtatanong lang naman ako, ang init-init ng ulo mo. Ano ba? Hindi ako nakipagbiruan! Pati pa naman yan, sa akin pa rin? Ako na lang lahat! Sa school! Sa bahay! Ito! Itong bill na to! Pati ba naman ulam, ako pa rin magdidesisyon? Ako na lang lahat gumagawa! Eh, ikaw! Tulog na ako. Ano ba? Ano? Aangal ka? Haharang-harang ka kasi. So how's the last project that I gave you? I'm expecting na tapos na yun ngayon. Tagal na nun bago ko pa ibigay yung project kahapon. Sa totoo lang, ma'am, hindi ko pa po natatapos. Pero, kunti na lang po yun, matatapos ko na din po. What? I need it now. Last week pa yon. Quit disappointing, Miss Yanes. You're so irresponsible. Ma'am, O bakit? Si Ana po kasi. Bakit ano naman ginawa niya? Pinagbalitaan niya naman po ako. O sige, hayaan mo, kakausapin ko siya. Ana, pasok. Mag-usap ulit tayo. Ano ba talagang problema mo? Kahapon nag-cheat ka. Tapos ngayon magbubuli ka? Ayaw mo lang magsabi kung anong problema mo. Gusto kitang tulungan. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam kasi hindi ka naman open up sa akin. Ana, please. Huwag ka nang dumagdag. Gusto mo ba ipatawag ko na tatay mo? Hello, ma'am? Opo, pauwi na po ako. Sige po, ma'am, alis na po ako.
Oo nga, oo nga. Oo nga, maliit nga. Pero yung design niya ganun. Kamusta? Oo nga. Ano? Stress sa school. Kasi baka mas... Thank you. Tanong mo. Wait lang. Asawa mo. Stress to girl. Ano ng problema? Sabi mo pa ba? Nakaka-stress sa school. Si supervisor namin gusto. Ako din, gigil. Alam mo, ang dami-dami yung pinapagawa. Yung isa ka, binigyan niya na ako ng project. Kasi ngayon, meron ka naman ganyan. Ay, loko na. Kasi estudyante ko pa. Nagtag pa. Stress sa ulo, bes. Sobra. Alam mo, girl, you're one of the toughest people na siya. Grabe, ang dami mo nang pinagdaanan. Ang dami mo nang nakukwento sa akin. Mas stressful siya. Relax ka. Ay, mayroon naman niya Ano mo, di ba? Chill lang. Hindi ka pa nga walang pinoproblema. Alam mo, lahat tayo may problema. Nasa sa'yo yan kung paano mo siya hahawakan. Kung paano mo siya ihahandle. Philippines 420, girl. Diba? Bes, lagi kang andyan. Pag kailangan kita. Naman! Ani! Pag-train kita. Biga! Ito, kumusta mo rin siya? Kumusta mo? Kumusta? Hannah, are you okay? Pasensya pala sa nangyari kahapon. Medyo hindi maayos yung pag-uusap natin. Pasensya na din kung sa'yo ko naibalin yung emosyon ko. Madami din kasi nangyari kahapon. Hindi ako galit sa'yo, ha? Tsaka, paano yung sugat mo? Ba't may sugat ka? Okay ka lang ba? Parang hindi ka sinasabi sa akin, Ana. Yung tatay mo, kamusta? Tagal ko na siya hindi nakikita sa church. Kamusta sa bahay niyo, Ana? Kasi It's okay. I'm here.
tayong pera. Sige na, kasi magutom pa tayo. Tisan nyo na. Ito lang yung ulam natin. Itira nyo kahit isa lang si tatay ah. Ano ba yan, bitin? Sige, pray na tayo. Lord, thank you po sa pagkain. Amen. Ito na naman ang ulam. Gusto kong kanin, sunog pa. Ikaw, kababae mong tao, di ka marunong magluto. Wala lang ang nanay nyo, ako na pa gusto nyo mag-asikaso sa inyo. Tatandaan nyo na ha. Tapos ka na? Tayo! Ay, Pablo, tapos ka na? Sayin mo ako. Ikaw, kuha mo tubig. Kayong dalawa, matulog na kayo. Okay lang naman na hindi maging okay. Ang mahalaga, nagdesisyon ka ng magbago. Iba yun naman talagang gusto ng Panginoon. Ang magbago ng buhay. Sorry talaga, ma. Gusto ko na po talaga magbago. Ma. Ano to? Ana, hindi ko inaasahan. Pero salamat sa pagtitiwala. Huwag mo nang ulitin to ha. Pwede ba kita ipag-pray? Pray tayo. Cause I'll be by your side wherever you fall in the dead of night. Whenever you call and please don't fight. These hands that are holding you, and my hands are holding you. Lord, thank you sa araw na to. Ang ganda na nangyari. Tawagan ko nga si Raquel. Di niya sinasagot. Sa pa nga. Puntahan ko na lang siguro sa bahay nila. Raquel? Raquel? Raquel! Tulong! Raquel Gordon! Tulong! Raquel! Bakit, Raquel?
niyo na po siya. Huwag niyo na lang po siguro siyang hayaang mag-isa. Salamat po. Maraming salamat talaga. Ate, kailangan ko na din po kasi umuwi. Nahanap na din kasi ako ng asawa ko. Pero maraming salamat talaga. Hello? Ha? Ano? Si Miguel! Sandali! Nalalaso ko ba yan? Miguel! Boss! Tricycle, boss! Tulong! Pare! O bakit? Yung ka-church mate nyo, nakipag-away na naman. Saan? Sa kanto. Tara! Tabi! Mga pre, saglit lang! Anong nangyayari dito? Magsitigil kayo! Ito kasing ka-church mate mo, nangungutang na naman, ang haba-haba na halang ng listahan. Tama na pre, pagpasensyahan mo na si Jomar. Walang-wala lang kasi siya ngayon. Pasensya ka na. Pagsabihan mo yun, ha? Bitawan mo nga ako. Pre, pasensya ka na ha. Teka nga, bakit ka pa nangingialam dito ah? Brad, kumalma ka muna ba? Huwag iba ano? Tanod ka? Ano pinagmamalaki mo? Brad, hindi sa ganun yun. Teka lang. Hindi pre. Imbis na tinutulungan mo ako, pinagmumukha akong kawawa. Pinagtutulungan niyo ako, nan? Hindi. Ibang... Ate, siya po yung tumulak mo. Jomar! Nasaan siya? Ano ginawa niya sa'yo? Ano ginawa niya sa'yo? Okay na po yung katawan. So, kung bakit kinabukasan, ayos na lang po namin yung trabaho. Kailangan ko na lang po yung bill na dito. Tapos yung mga kumain na ng asawa ko.
Lord, bakit? Lord, bakit ako? Bakit ako, Lord? Kasi ganito yan, hindi nyo naiintindihan. Di ba na? Ngayon, matapos na lang sana. Masagot sa mga tao. Alam mo, miss na kita. Miss ko na kayo lahat. Miss ko na din yung dati ako. Alam mo, sa totoo lang, napagod ako. Pagod ako sa sitwasyon na rin. Pero pag wala ko nagkakaano. Alam mo, salamat ka sa mga text mo na kahit di ko nire-replyan. Pinabasa ko lang ang mga yun. Alam mo siguro, may purpose kung bakit buhay pa rin ako ngayon. Bakit naligtas mo ako that time, di ba? May purpose lahat. Kahit na yung pain na nararanasan mo, may purpose. Alam mo, tama ka. Siguro nga, ngayon, tamang panahon para let go mo na lahat-lahat. Salamat ka. Ma'am. Ma'am, sorry po talaga sa nakuha ni tatay. Alam mo, kaya nga andito ako dahil hindi na namin magpasama. Thank you, Ma'am. Ganito ang sinasabi sa aklat ng unang Pedro, Kabanata 2, talata 22. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Bilang magkakapatid sa Panginoon, mapapalakas natin ang ating pagmamahalan kung aalisin natin sa ating sarili ang mga pangit na pag-uugali. Ang pagkainggit, ang pagkagalit, ang pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. Ang mga bagay na ito ay kinakailangang alisin upang hindi mahadlangan ang pagpapadama ng pag-ibig sa atin bilang magkakapatid. Kaya ngayon, matuto tayong magpatawad sa lahat ng tao na nakasakit sa atin. Kung nakagawa ng hindi maganda nang sa ganun, maging malaya tayo na maiparanas ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. Juma, may dala ba? Patawarin mo ako, Mika. Hindi ko talaga sinasadya. Sana mapatawad mo na ako. Lagi akong binabagabag ng konsensya ko sa loob ng kulungan. Oo, masakit yung ginawa mo. Sobrang sakit. Pero hindi na natin mababalik yung buhay na nawala. Alam mo, kaya ako nandito dahil pinapatawad na kita. Alam mo, ako dapat yung
humingin ng tawad sa'yo. Dahil sa oras na inagaw ko sa pamilya mo na dapat nilaan mo. Iaatras ko na yung kaso. Yung pamilya mo, buhay pa. Mas kailangan ka nila. Sa kanila mo ilaan yung oras mo. Chomar, huwag mo sasayangin to. Thank you talaga, salamat Mika. Magbabago na ako para sa mga anak ko. Siyempre para na rin sa Panginoon. Hindi ko sasayangin yung pagkakataon na binigay mo para sa akin para magbago. Pinapatawad na kita. Malaya ka na. Malaya na rin ako. Lord, ang hirap palang mabuhay nung nawala yung taong pinakamamahal ko. Pero, na-realize ko na mas mahirap palang mabuhay pag nawalay sa presensya mo. Kaya Lord, salamat. Hinding-hindi ko sasayangin itong second chance na binigay mo. At hinding-hindi ko hayaang mabuhay ako sa galit at patuloy na magkasala. Turuan mo po ako mamuhay ng may pagmamahal sa iyo, sa kapwa ko, at sa sarili ko. Salamat Lord, dahil malaya na ako. Look at these hands at my side. They swallow the grave on that night when I drank the world's sin so I could carry you in and give you life.